Lods, meron tayong i-share sa inyo. So, meron tayong tanggap dito na ano, no. So, hindi ko na ito na-pag-introhan na content natin. Welcome to Ortec TV. So, meron tayong ni-repair na Snadi toroidal inverter. So, yan na yung specification niya. Model 1 kilowatts, 220 BEC, 60 Hz. Output 220 B, 60 Hz din. DC input 12 volts. So, ito toroidal siya, no. So, malaki din yung toroidal niya. So, ang problem nito is ano siya, nag-corroded and then na-burn out yung etong mga ano niya, mga MOSFET niya, no. So, ito, nakabili na tayo ng bago, dumating na. So, original din. Kasi hirap na ngayon maghanap ng mga parts sa online, ano. Daming peke. IRF 3205. So, ito yung ganun din yung sa kanya. Yan, 3205. So, re-repair natin to. Testing natin. Ayun dito may mga, ito kasi na side to. Dito yung ano talaga, ito yung dahilan bakit na burn out yung mga MOSFET niya. Kasi nga ay may ano siya, yung ganito. Na resistor kinalawang din siya. Pati may ano din, nag-lost contact na resistor at na-corroded din, natanggal. So, yan dyan, oh. Yan sa may R82. Same lang naman sila ng ano, yung 470 na code ng ating resistor, ano. Or di ko alam kung 47 ohms ba yan. So, i-check na lang natin yan sa data ng ano, SMD na code ng resistor. So, ayan, oh, corroded siya. Yan yung dahilan, yung R100. So, nag-corrosion siya. So, ayan, putok. So, hiniram lang naman to ni customer, no. So, sa kanya pa talaga natapat na sira. Nagka-error na yung output natin. So, yan. Sasalpak na natin to and then siguro bukas na natin makapag-testing nito kasi bukas hindi pa ako nakagawa ng battery na 12 volts. So, gawa pa tayo ng 12 volts na battery life of port, no. So, ayan. Continue natin. So, yan, bago natin to i-repair mga lods, ano, ay baka hindi ka pa nakasubscribe dyan. Pa-subscribe na sa ating munting channel mga lods, ano. So, ayan, pakita notification bell at ilagay sa all. So, yung location ko sa Buanga City. And then yung mga gusto magpapa-repair or comment lang kayo dyan. So, bibigay ko lang sa inyo yung location ko. Kung dito lang din kayo sa area ko, no. So, ayan. Kung gusto nyo naman po ipadala, so just comment lang, ano. So, kung gusto nyo magpa-repair, padala nyo lang via GNT, LBC, or EP Cargo, kung ano man yung courier ang available sa inyo. So, ayan. Tumatanggap lang din po tayo ng online, ano, no. Please don't forget to subscribe. So, padala nyo lang sa address natin. Then ako nang bahala niyan. Ito, natapos na nating taniman. So, tapos na din natin palitan ito. Yan, ito yung 10 ohm, ito yung 2K niya. 2K ohms na kinalawang yung paa. Ito yung sanhi, no, dito yan siya. Kaya nawalan ng balance yung inverter natin. Yun, pa-burnout. So, ayan, may 470 ohms tayo. Naghanap tayo sa mga SMD na parts, ano. So, ayan, sa ano niya, sa gate niya 470. So, ayan, lahat meron yan. 47 ohms. 470 yung code pero 47 ohms yung value. Then itong R100 at 2K. So, yung kabila buo naman lahat sa kabila. Wala namang problema. So, yung 2K buo din. So, yan. Sana goods na ito. At ang mga ibigay na natin kay customer. Sana okay lang yung signal nito. Itong mga driver niya, no. Itong IC na to. Sana walang problema pang iba to. Sana yung output lang talaga yung nagka-problema. Ito driver to ng MOSFET sa kabila. Itong dalawang to. Pares to sila eh. So, ito yung driver niya. Then, sa kabila naman, ito din yung driver. So, kapag nag-a-alarm pa rin or may iba pang problema, kahit di naman naputok yung output natin, MOSFET. Itong switching natin, no, pwede siyang pang charging, pwede rin siyang output. So, yan yung function niya. So, ito yung isang driver. So, pag ano man, ay ito lang yung papalitan ng mga driver na yun. So, may available lang din yan. So, yan, FG 2182. FG 2132. So, ito din yung driver niya sa ano, para dito sa in case ano, no, kung ayaw mag-click nung mga ano natin, ayaw mag-function ng ibang ano,
ito ang next na ano. Pero sana ito lang talaga, kasi ito lang naman din yung bumigay na resistor at yung 470 na code or 47 ohms na resistor. Sana okay na to. So ayan, continue na lang tayo. Salpa ko na to doon para bukas testing na lang tayo, no? Pwede na siguro testing natin ngayon. So may 12 volts naman tayo dito maliit. For power up lang naman, no? Hindi naman bukas natin magte-testing ng ano, load test. Maglagay ng load bukas. Ito ngayon testing lang kung wala nang error, no, or problem yung ating inverter. So ito mga loads. At ayan, isalpak na natin. So na-connect na din natin yung LCD. Parang may problem pa ata to sa LCD mga lods, ano? So power natin. So ito, papakita ko sa inyo. Meron naman siya kapag pinipindot natin. Kasi pagdala nito, hindi naman natin ito na testing, ano, kasi nga ayan nga yung nangyari na burnout. Hindi naman natin pwede testing, sunog yung output transistor. So ito ngayon napalitan na natin. So may problem yung LCD nya. Ayan, di masyado makita. Ayan, oh, patayin ko yung flash. Medyo blurry siya, no? So ayan, oh, meron naman, may output ng 220. Ayan, oh, naka mode 3, no? 220 volt yung output. So gumagana na siya. Yun nga lang yung LCD natin, kasi parang may ano, oh, nagkalawang kasi siya, nag-corrosion. Yan, oh, pati yung mga IC, oh, try natin linisan yan, baka nag ano yan, may contact yan, ano, kumbaga shorted or grounded yung ano natin. Wala eh, hindi makita. So tester natin yung output. So bukas na tayo mag test load. So meron naman tayong 221 volt, no, na output. So it means working na yung inverter natin na ni-repair. So bukas na natin malalaman kung hindi ba magsiputukan yung output na yan kapag may load na tayo, kahit electric fan lang. So try ko muna tong i-repair tong ano na to, LCD. Puti na lang eh. So na-off naman. Yung nga lang LCD natin, hindi makita masyado. Nalinisan na natin yung mga pins, mga lods. So gamit lang itong ano natin, itong steel brush. So solid talaga itong steel brush. So ayan na. Ayan, malinis na. Itong isa. So yan kasi yung IC ito, lalo na to, display IC. So reheat ko muna to saglit, and then testing natin. Ito, testing natin. So yan, meron na. So may tao na. So na-repair pa rin natin. Yan, makikita na yung ano, mga bagong model na LCD, no? So yung mga old hindi ganito. So ayan, working good na. Ayan, nakikita na. So bukas test load natin. So meron tayong maliit na electric fan dito. Ano kasi sa labas yung malaking electric fan. So, testing natin. Oops. Wait lang, plug ko lang. So ayan, gumana yung electric fan natin. Iyon, no? So ganyan lang. Ito sa atin, hindi naman ako masyadong nagsishare ng mga inverter, mga lods, ano. Ito lang ngayon nagsishare ko. Baka ano, ewan ko rin sa ibang technician, nakikita ko parang yung ibang technician ano lang din sila, mga lods, ano. Pag amplifier lang din sila. Yung iba naman TV lang. Ako dito sari-sari. Pinapatulan ko yan. Ine-explore ko talaga sarili ko.
sinusubukan ko kung hanggang saan yung ano natin sa electronics. So ito, bukas natin mag-load test ng mabigat. Testing natin sa ano, sa washing machine or kung ano yung pwede natin load na medyo mabigat, no, bago natin ibigay sa ating customer. Ito mga lods, testing na natin siya. So ito, malaking wire na yung ginamit natin kasi hindi siya pwede sa maliit, ano? Hindi yan gagana. So mag-error 6 yan ang lalabas sa screen kapag maliit lang yung wire na gagamitin nyo. Kung meron kayong mga inverter dyan na ganito or anong inverter, kung gagamitan nyo lang yan na maliit, so wag kayong magtaka kung lalabas yung error 6. So maaring ano yan, so wirings. Ito, katulad nito, malaki na siya. So ayan. Or pwede kayong gumamit ng ano 25mm na battery cable. So ito power natin, so LiPo4, wala tayong BMS, so hindi ko pa ito natapos i-assemble. So testing, pan-testing ko lang. Ayan, power natin. Ay ba tayo mag-power? Sana yun? Ano ata? Ay. Nag-power siya. Yung LCD nawala. Tanggal siguro. Wait lang, i-open ko lang. Tanggal siguro yung wire. So, ayan. Meron na. Pangit ng cellphone ko. Pagpatay natin yung flash, nag-out focus siya. Kapag yun, so bumabalik. So ayan, meron tayong 13.2. So testing natin to sa washing machine natin na 8.5 kilograms. So ayan, on natin. Yun, no? So yung ilang percent tayo merong load. So meron tayong 16%. So ayan. Yan yung surge current ng ating washing, no, umabot siya ng ano 45%. Ayan, 51. Tapos biglang 16. So, ayan, goods na. Pwede na to kunin ng ating customer, ano. Ito, meron na tayo panibagong customer. So, sira yung ano, ayan, sira yung controller. Sira yung pinaka-controller. Tapos, yung battery nito is GSL. So, napakapangit na battery. So, Aegis na 1000 watts, ano. Pero hindi siya toroidal, hindi ganito yung laman. Ganyan siya yung modified, no. Modified sine wave, no. MSW. So ito pure sine wave talaga to. So ayan mga lods, so hanggang dito na lang tayo. So daan na tayo. Okay na yung repair natin. So ayan, thanks for watching mga lods. At yung gusto mo papashoutout dyan, comment lang sa baba ng ating video. At yan, just mabalos mga lods. Bye bye.